2 linggo ng puro ulan. Kakayanin pa kaya ng ating lakatan? Hello po world. Ngayong araw po ay tour ko kayo dito sa ating lakatan area dahil po 2 linggo na at masyadong makulimlim. Mamaya-maya konti ulan na naman, kaya itong ating costume ngayon talagang suot-suot kasi hindi mo alam, bagsak na lang bigla yung ulan. So ano ba yung mangyayari sa ating lakatan kung makikita po ninyo mga ka-agri? Ayan, padami na yung tama ng sigatoka. Kaya sabi ko, ano kaya ang pwedeng mangyari dito pagkatapos po nito. So yun po mga ka-agri, tingnan po ninyo. Oh. Sabi ko dati kasi wag mo lang kunin kasi nga baka sisikat na yung araw. Pero ngayon po, talagang padami na. So mapipilitan po tayo magdi-delete nito maybe bukas pag medyo gumanda. Pero ngayong araw po kasi makulimlim talaga yung panahon. Maya't maya konti ay bagsak yung ulan mga ka-agri. So tingin ko wala pa namang tama ng tawag ng stress sa ating sagingan, yung dalang ulan. Yung tama lang yung sigatoka. Siguro po mga ka-agri kung hindi tayo mabilis dito sa pagmumonitor, malamang hanggang sa taas grabe na siguro yung sigatoka nito. Pero dahil araw-araw tayo nandito pero sabi ko mapapasaan ba't makatime din, ubos yung mga sigatuka yan, kukunin ko na rin lahat yan mga ka-agri. Kasi nga yun talaga yung pinaka na pwedeng gawin natin, yung madidilit. Palabas yung bunga nito, malapit na madidilit talaga itong kanyang mga old leaves, kasama na yung mga sigatoka. So ito yung itsura niya after po ng 2 linggong puro ulan. Na drain naman natin yung tubig maski pa paano. Sa ngayon yung ulan pabugso-bugso pero hindi po masyadong matagal, kaya nadidrain na rin yung tubig dito. Kahapon marami pang tubig, ngayon wala na kung makikita po ninyo. Pero panay pa rin yung paambon-ambon, minsan malakas pero yun lang, hindi masyadong nagtatagal. Ito po yung area natin na pinagkukunan natin ng ating mga hina-harvest dito mga ka-agri. Yun, talagang dapat na naman yan mabalot. May ilang punto yung babalutin mamaya, pero ito tour ko lang muna kayo dito. Pero sa mga medyo bata pa ganyan, wala, hindi alintana yung sigatoka, wala. Ano lang, napaka minor lang, kukunin mo na lang yan, ayos na. Malinis na naman. Yung damo sa ilalim, umaakyat na naman. So pag gumanda panahon, yan na naman tutukan natin. Manual weeding na naman tayo mga ka-agri sa ating mga kasagigan dito pag nabigyan tayo ng magandang panahon. Yun nga lang, nakita po natin nag-subside na yung tubig. Kahit na kagabi bumagsak na rin yung malakas na ulan, pero ano lang, passive lang. Malakas pero passive, hindi yung matagal. Kaya pagdating ng umaga, nadidrain na rin. May pa konti-konti na rin tubig, pero nadidrain na rin mga ka-agri. Punta tayo dito sa ating last na expansion. Ito na po siya. Yung damo sa ilalim na naman dahil sa walang stoppage ng moisture ulan ng ulan araw-araw yan po, kaya padami na naman yung damo. Yan na naman yung bigyan natin ng pansin after some time na magkakaroon tayo ng time talaga dyan. Sa ngayon libot lang muna tayong libot at mamaya yun magbabalo tayo ng mga may bunga na lumabas at mag-marking na naman tayo sa pwedeng ma-harvest ngayong linggo. Kasi lingguhan na yung ating harvesting, pakunti-kunti lang pero lingguhan na talaga mga ka-agri. Ito yung ating last expansion, ganyan na po siya kalaki. Bilis lang sana bilis lang sana, pero mabilis din yung damo. Ayan, kaya napapangitan po tayo pag ganyan yung itsura ng saging. Ito po, to be bag niya na talaga ito. Ayan, napuputol yung sanga dahil sa minsan dumadaan na rin yung malakas na hangin. 7 hands, kaya yun. Ito ay 7 hands din, 8 hands ba? 7 hands din. Malaki. Okay rin yan. So hindi man gaano kalaki, 7 hands ay maganda na po yun talaga mga ka-agri na magiging bunga ng ating lakatan.
Average na po yun talaga. So yun, sa tingin ko po mga ka-agri ay kaya pa naman kahit 2 linggo na puro ulan, wala pa pong makikitang major na tawag, major na sign na stress yung ating mga saging. Walang stress sa 2 linggo. Ang problema lang magiging 1 buwan na puro ulan. Pwedeng magkaka-stress na po talaga. Lalo na po pag hindi na natatapos yung permanenteng stay ng tubig sa mga kanal natin. Kaya po dito dati, nung 2 araw nagdaan, continuous yung daan ng tubig ito, pero ngayon wala. Kahit na umulan pa rin kagabi. Dahil nga po yun, sa hindi tumagal yung ulan. So walang stress. Salamat sa Panginoon, walang stress yung ating saging. Yung stressful lang sa mata, itong mga sigatoka na ito. Pero hindi po tayo nababahala kasi nga enough yung dahon ng saging natin. Sabi ko nga, more than enough. Kahit sa mga bunga na nga yan eh. Kahit yung medyo bilugan malaki, uubusin mo na yung dahon yan. Wala na rin yan eh. O gaya po yan. Pwede na nga ma-harvest ito eh. Pwede na nga ma-harvest yan oh. Pero tingnan yung dahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pa. 9 pa yung dahon. So walang problema. Kahit kunin na lang lahat yung dahon yan na nakatayo ito, pwede na. Bilog na eh. Ready for harvest talaga oh. Malamang mga 13 to 15 kilos yan. Kahit ubusin na yung dahon yan mga ka-agri, walang problema na yan. Gaya po nito, kahit ubusin mo na lang nating dahon yan. Kasi ito may 1 week pa, pwede nang ma-harvest eh. Yun nga sabi ko sa inyo, pag 1 week from now pwedeng ma-harvest, kahit kunin na lahat yung dahon. Walang problema yan. Basta wag mo nang putulin yung puno, walang problema yan. Kasi na-establish na yung yung tamang gulang ng bunga. Hindi na kailangan ng masyadong maraming dahon sa taas. Talagang bibilog at lalaki at bibigat talaga yung bunga niya mga ka-agri. So yun, again, pasalamat tayo sa Lord. Hindi po napuruhan ng stress yung saging natin pagkatapos po ng 2 linggong ulan. So yung may stress na naman ito ako, kasi pag mag-harvest tayo 3 days from now, pag hindi pa tumila yung ulan, hindi kakayanin ng ating motor habal-habal ito na madala dahil sa sobrang maputik at madulas yung daan. So yung gagawin, maghahanap na naman tayo ng sled ng ating kumpare para doon magdala ng ating mga saging. Kung kaya nating buhatin mano-mano, gawin. Pero pag hindi kaya, walang magagawa. Dito sa third area natin, ganito itsura. Kahit na puro ulan, yan po. Maintain pa rin po. Hindi pa rin makaporma ng gusto yung sigatoka dito. Talagang enclosed na po yung dahon sa taas. Sarado na po halos lahat ng area ng canopy ng dahon sa taas. Kasi mahahaba yung sanga ng ating dahon. Makulimlim to talaga. Madilim po talaga video natin. Pasensya na po. Kasi talagang madilim yung ating mundo ngayon, yung ating kapaligiran ngayon, kasi nga sa nagbabadya na namang isang bagyo. Patapos na si Krising lumabas na, si Bagyo Dante na naman yata, nagpo-form na yung low pressure. Pag pumasok, nako, magiging bagyo na naman. Nako mga ka-agri, ingat tayo. Yun, pati yung mukha ko hindi na makikita sa dilim ng panahon dito. So yun mga ka-agri, pasalamat pa rin again. Maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga supporters, sa lahat ng mga bashers dyan. Ayan, one of these days, pakita natin sa inyo yung katotohanan nang malaman mo ng matauhan ka rin na bashers ka. Hindi po, hindi naman tayo ganun na talagang tawag gustong gumanti. Hindi naman ito gantihan kailangan dito eh. Ano lang, paliwanag lang. Kung ayaw maniwala, okay lang. Kung para sa inyo puro tayo daldal at walang nagawa sa buhay, walang progress sa inyo po yan. Yung sa akin lang po, masaya tayo. Dahil sa awa ng Panginoon, hindi man tayo hindi man tayo mayaman, pero masaya tayo dahil fulfilled tayo. Maski pa paano hindi nasayang yung mga paghihirap natin at mga labors natin para sa pagpaunlad ng ating munting Lakatan area dito. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless us all. Agritechnics TV pa rin. Sana po ay palagi kayong ma-encourage. Yung buhay natin araw-araw ay puno ng trials yan, puno ng test yan, puno ng mga struggles yan.
Pero wag lang bumitiw sa Panginoon. Kapit lang kay Lord. God bless us all.